Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate kuya Beshis, kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon, another reading, and this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at ang mga bago po nating viewers for Aries. And tingnan natin kung ano yung enerhiya or message na mapipick up natin para sa'yo. So we have the Seven of Swords, Strength, the Two of Pentacles, the Two of Swords, and the Eight of Swords. Bottom niya, Aries, is the Prince of Swords. Puro swords tayo. Okay, so Prince of Swords. May message kang matatanggap or it has something to do with pag-uusap natin o yung naiisip ka ng person mo. Yung gusto niya kasi is ma-clear niya lahat yung mga bagay-bagay o mga issues na nagkaroon kayo. Kaya ang pakay niya dito is talagang karoon ng maliwanag na pag-uusap o conversation o discussion para ma-clear out na once and for all lahat ng mga bagay-bagay na panahon na para pag-usapan. Okay? Yung first card mo dito, Aries, is the Seven of Swords. Yung card na ito is marami kasi siyang pwedeng ipahiwatig, no? Pwedeng sa nakikita ko rito, in general, ang gusto niyang sabihin dito ay may mga bagay na sa iyong pag-iisip na hindi mo sinabi o itinago mo to, sinikreto mo, hindi mo ibinahagi sa iyong person. Kasi ang nangyari is parang kailangan na magkaroon ka ng lakas ng loob, no, para magsalita. Kailangan mo sabihin truthfully kung ano yung nasa damdamin mo o nasa isipan mo. And sa nakikita ko rito is nagkaroon ka kasi ng parang pag-aalinlangan na kung paano mo babalansehin itong nagiging sitwasyon nyo or itong relationship. Baka nung panahon na yon o itong nangyayari ngayon is hindi mo makita o mawari kung ano ang mas bibigyan mo ng panahon o halaga. Kaya hirap ka gumawa ng desisyon para mas bigyan ng, alam mo yung halaga or value kung sino yung mas matimbang. Baka pwede kasi na meron kang pinagdadaanan ngayon na nag-aano yung oras mo, no? Nababahagi ang oras mo sa dalawang bagay. Ito ay pwedeng concerning yung personal life mo as against maybe pagdating sa yung resources, no, sa pera, or it could be pwede rin na sa trabaho as against sa iyong career, or it could be na pamilya as against sa
personal mong buhay. So, it has to be, itong dalawang bagay na ito with the Two of Pentacles. Kasi nga, parehong mahalaga ito sa'yo. Kaya yung titimbang kung ano ba yung mas bibigyan mo ng atensyon at pagmamahal, medyo hirap ka ngayon kasi pareho sila importante. At hindi mo mabalanse yung sarili mo pagdating sa pagbibigay ng oras at panahon. At pagmamahal na rin. Okay? Kaya, ang pinag-iisipan mo ito mabuti, with the Two of Swords, na ano na ba ang aking gagawin o sino ba yung mas bibigyan ko ng prioridad ngayon? Kasi sa nangyayari is hindi ko pa, alam mo yung parang pakiramdam ko ayokong gumawa ng any decision at all muna. Ayoko munang tanggapin o ayoko munang harapin na gumawa ng any decision pagdating dito sa dalawang bagay na to. Kaya siguro ang hinihiling sa'yo dito is magkaroon ka ng lakas ng loob. Pag-isipan mabuti kung ano talaga yung nararapat na gawin o desisyon para rito. So, tignan natin. Bakit andito yung Seven of Swords? We have the King of Swords. We have the Lovers. And the Six of Pentacles. Bottom niya is the High Priestess. So, talagang ang sinasabi sa'yo dito is pag-isipan mo mabuti. Pag-isipan mo kung ano yung dapat maging decision mo dito. Ang makakatulong sa'yo is yung intuition, yung gut feel, para magkaroon ng tama na pananaw. Kung merong mga isang bagay na talagang kung bakit mo ito, sabihin natin, hindi yung parang itinago or something na hindi mo agad na share o nasabi, which is yun yung dapat nga gawin. Kasi with the King of Swords natin dito, dapat maging honest ka, mag-usap talaga ng mabuti, maging honest pagdating dito sa inyong dalawa, sa relasyon nyo. Hinihiling ng pagkakataon ng desisyon, matinding desisyon pagdating sa pagbabalanse, pagiging patas o yung pagbibigay ng tamang, yung tinatawag nilang reciprocity, yung give and take, giving and receiving. Kasi yun yung parang nawala, wala, hindi nangyayari. Kaya parang iniisip mo na ano na bang gagawin dito sa relasyon na ito. Kasi nga wala yung hindi balance Kasi makikita mo yung mga cards dito. Six of Pentacles, all about balance. Two of Pentacles, binabalanse mo. The Two of Swords, you're trying to make that decision by balancing your thoughts, and ang decision na yun is something to do with you and your person, the lovers. Kaya yun yung kailangan mong gawa ng matinding pag-iisip kung ano na ang next step na gagawin. Okay? So, tingnan natin bakit andito yung Two of Pentacles. We have the Four of Wands, Judgment, and the King of Wands. Bottom niya is the Three of Pentacles.
gusto mo kasi na kung ano man yung dalawang bagay na parang hirap na hirap ka i-juggle is, again, pagdating dito sa sitwasyon na magiging kami na ba, I mean, in the future. Kasi 4 of Wands is yung stage na pagpaplano nyo na eh. Ito na yung sinasabi natin, hudyat o pag-uumpisa na nakikita nyo pareho na dapat ito na yung patungo na kayo doon sa talagang marriage proposal or planning for the future, kung ano na talaga yung gagawin yung dalawa. No, I think this is the part na hindi ka pa sure. Hindi ka sure dito sa tao na to with the King of Torch or King of Wands. So, hindi ka sure dito sa fire sign or you, because you are a fire sign. So, it could be another Aries or Leo or Sagittarius. So, hindi ka sure. Kaya, again, humihingi ng judgment, no? This is all about decision. Ano na magiging judgment mo dito sa sitwasyon na to? Kung gaba kasi parang ang nakikita ko is kung nag-propose man sa'yo itong person mo, hindi ka pa sigurado dito sa kanya kung siya na nga ba talaga ang gusto mo o yung makakatuluyan mo. Bakit andito yung 8 of Swords? We have the Hangman, Justice, and the 6 of Cups. Bottom niya is the 2 of Cups. Now, you refuse to look at this kasi alam mo, itong person na to is the love of your life. You know, alam mo, meron kayong deep connection. Something na talagang maganda, no? Maganda yung samahan nyo, yung pagtatagpo nyo o yung the relationship in itself. Lalo na to kasi nung lumabas yung 6 of Cups, so this is somebody from your past, Aries. Pero you refuse to look at this and you refuse to parang tignan o i-analyze mabuti yung sitwasyon. And ang gusto mo is parang wala lang, nakaano ka lang, nag-iintay ka lang, you're just waiting for things to happen. And hopefully magbalanse, no? Makatanggap ka ng hustisya with the Justice card. This is an energy coming from a Libra. And of course, yung Hangman natin is an energy coming from a Pisces. Parang nag-iintay ka lang ng kung ano yung next na mangyayari sa sitwasyon nyo. Ayaw mong gumawa ng any action at all. You know, maybe that is why na ito with the King of Wands, this is supposed to be providing that action. No, gumalaw ka. Magbigay ka ng pahiwatig or talk or do something para ma-clear out itong bagay na to. Kung gaba matagal na siguro itong nangyayari, pakiramdam ko baka yung person mo would be parang tinatanong ka na rin kung ano lang next step natin. Saan ba patungo ito? So, hindi ka makasagot sa ngayon. Okay? Tingnan natin yung energy ng person mo, Aries. We have the 8 of Pentacles, the Queen of Wands, so we have a pair, the Star, Aquarius energy, the Empress, and the Emperor. Wow. Bottom niya is the Tower. So, yung person mo o yung ating cross-watcher, Aries, may hinaharap ka ngayon na isang bagay na hindi mo inaasahan with the Tower.
Hindi talaga. Kasi siguro, ito yung pagkakataon na gusto mo na malaman kung ano na magiging yung susunod na pangyayari o susunod na gagawin nyo ni Aries. But somehow, I think Aries hindi siya makasagot ng diretso sa'yo. And nashock ka, no? Hindi mo in-expecto. Parang all the time, ganun ka ka-confident pagdating kay Aries na, okay kami nito. Alam mo yung wala kaming magiging problema o pag-uusapan namin talaga yung aming future, yung aming hinaharap, yung plano namin para sa pagpapakasal. Pero dahil nga sa nakikita ko sa cards ni Aries na hirap siya, no, to make that decision. Hindi mo akalain na ganito na pala yung nararamdaman niya o bakit hindi mo akalain na hindi siya makagawa ng desisyon. Okay? Kasi with the 8 of Pentacles, alam mo yung pinagtrabahuhan yun mo naman, nagtatrabaho ka, you're working very hard para nga to make sure na you are financially secure para talagang mapakita mo kay Aries na wala siyang dapat ipangamba pagdating sa finances kasi talagang nagtatrabaho ka mabuti and you are saving money para dito sa future niyong dalawa. And of course, with the Queen of Wands is something na talagang you put action to it. No? Binibigyan mo na action. And you make sure na talagang this would go in accordance to your wish. Yung gusto mong mangyari with the star. This is an energy coming from an Aquarius. At hindi lang yun kasi what you wanted is really love and abundance pagdating dito sa relationship na to with the Empress. Now, what is beautiful with this card, cross-watcher natin, is you have a pair, the Empress and the Emperor. So, talagang alam mo na kayong dalawa is meant to be. Okay? But what is parang striking dito sa sa card na to is hindi sila magkatinginan, no? The Emperor is looking far. Nakatingin siya sa opposite direction wherein yung Empress, nakatingin lang siya forward, no? Considering that this is an Aries card, the Emperor, your Emperor is looking afar, no? Malayo ang tingin niya. Wherein ikaw, if you represent the Empress, cross-watcher natin, ando ka lang, diretso lang ang tingin mo. So you are focused. You're focused dito sa mangyayari o gusto mong mangyari sa inyong dalawa ni Aries, sa future nyo. But somehow, the Emperor, it seems to be yung isip niya o yung action na pinaplano niyang gawin is heading towards other things, no? Ibang bagay. Something maybe to do with ano yung plano niya sa ibang bagay, no? But not with your relationship. Kaya hindi mo inaasahan ito. So let us clarify. But andito yung Empress. We have the World. The 8 of Wands. And the Ace of Pentacles. Bottom niya is the Sun. Okay, so ikaw, no? Alam mong masaya ka. You're happy with Aries. You know that this person, kailangan ng maraming communication. Kailangan magtuloy-tuloy yung pag-uusap. At magkaroon man ng panibagong, in a way, bagong pag-offer. No? A new start. A new beginning. Kung meron man kayong naging pinagdaanan na pagtatapos, but this ending would lead to a new beginning, a new cycle. Baka meron lang kayong pinagdadaanan, yun ang isip mo. No, maybe this is just another cycle.
na pinagdaanan namin, kaya parang matatapos na to at papasok kami sa panibago. And this would mean a new beginning, a new solid beginning for us. Kailangan lang namin makapag-usap ng maraming beses or maraming pag-uusap pagdating sa bagay na to. So we can clear things out. Okay? Para bumalik ulit yung kaligayahan namin o yung kaligayahan nitong relationship na to. Bakit andito yung Emperor? We have the Page of Swords, the Queen of Swords, and the Nine of Cups. Bottom niya is the Six of Cups. Now, you both have Six of Cups. No? Ito is the Six of Cups kay Aries. This is the Six of Cups sa person mo. So, pareho kayo. Alam mo that you are somehow somebody from your past. No? Pareho kayo. I think this is something to do with maybe a soulmate or a twin flame, Aries, na to a point na pareho nyo naramdaman to eh. Pareho kayong maybe hindi mo ma-explain, hindi nyo maintindihan bakit ganun katindi yung connection. Minsan to a point na parang nakakatakot na siya, di ba? You're scared because you don't understand what's happening. But the point is, sabi ko nga, yung fear, yung takot, isip lang yan eh. Hindi naman siya totoo. Ikaw lang yung naglagay niyan sa isip mo para maramdaman mo to. Now, yung Emperor dito natin, ang gusto niyong maging wish fulfillment is maging honest, no? I mean, something na talagang yung pag-iisip niya na maging very clear sa nangyayari sa ngayon. Kasi para sa kanya, kung hindi tayo magiging maayos, no, in terms of how we communicate, willing ako to, just to let go of this relationship. Kasi most of the cards here are all swords, no? Prominent yung swords, yung pag-uusap, yung communication, yung thoughts, yung honesty. Maybe that is what your person or si Aries, yung parang hinahanap niya, makapag-usap kayo ng something na talagang heart to heart. Matindi o malalim na pag-uusap. And maybe what you need to provide, cross-watcher, is time. Kasi sa ngayon, you're working very hard, no? Trabaho ka lang, trabaho. So, possible na talagang baka wala kami sa panahon kay Aries, no? Kasi you're caught up with work. Kasi nga gusto mong makapag-ipon para sa inyong future, which is not bad. But I guess Aries would also need a lot of time from you para nga ma-clear out nyo kung yung ginagawa ba nating effort ngayon o ginagawa mong effort ngayon, cross-watcher, is ito ba yung gusto ni Aries? O nagja-jive ba kayo? Pareho ba? Are you on the same page? Pareho ba yung tinatahak nyo? O pareho ba yung iniisip nyo o pinaplano nyo para sa inyong dalawa? Kasi parang hindi eh. Kasi baka yun nga yung problema. Meron siyang ibang gustong gawin o gustong mangyari na kailangan niyang sabihin sa'yo honestly. And you have to give time to listen. Though you know deep inside kung ano kayo sa isa't isa. Because you both are, yung somebody from the past na merong matinding love connection. Kaya, alam mo yon, hindi madali yung pinagdadaanan nyo ngayon. Kasi maybe that's why Aries is trying to
make that decision or parang binabalanse niya, tinitignan niya kung gaano ka-importante ito o willing na ba akong talaga to, if in case worst comes to worst scenario na to let it go. But I know this is my person. Alam ko siya yung person ko talaga. Here, kasi with the 2 of Cups and with the 6 of Cups, alam mo yung talagang kayong dalawa. But somehow, there is something na may hinaharap kayo ngayon na dapat pag-usapan. Yun. So, tingnan natin kung ano pa yung message ni Angel sa inyo. Miracles and blessings. Everything has its gift. Have patience. Love is patient and kind. Always. Okay, so parang huwag ka magmadali. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Yes. Baka alam mo yung, ito nga kasi maybe because your person, Aries, is working so hard. Baka wala na kayong time to enjoy each other's company. And baka yun yung kailangan, no? To have a holiday together. Para makapag-usap nga kayo. Diba na-mention ko na you need, Aries might be needing a lot of time from you, yung cross-watcher natin. Kaya nga sabi ko na with this case kasi, Aries naman, be patient with this. Kasi maybe because nga yung person mo is really busy, ginagawa niya naman to para sa inyong dalawa, hindi lang para sa kanya. So, andun ka na intindihin mo rin yung kanyang sitwasyon. But I think you have to agree, both of you have to agree, you need to spend more time with each other so you can talk. Okay? Kasi baka yun yung kulang o hindi nyo nagagawa ng matagal na panahon na. Okay? So I hope nakatulong ito sa Aries. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. So susunod po muli, ingat ka and God bless.